magpakatatag kayo sa pagsunod. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Amen, mga kapatid. Nga pala, sorry, second Sunday nga pala, nakakalimutan ko. Sorry. Malilimutin na ba? Sumunod kayo sa aking salita. Huwag ninyo samantalahin ang aking grasya. Magmahalan kayo at magpaalalahanan. Ano yun? Mga kapatid, isang hello, ba't nawala naman? Anong nangyari? Hello, yun, nakasama mo ulit. Balik tayo mga kapatid, katulad ng pagbabalik ng Panginoon sa atin dito, balik tayo. Halos 2 months tayo mga kapatid na hindi nakasamba ng face to face. Salamat sa Diyos, nagkaroon ng time of refreshing. At least na-refresh yung pagsamba natin. Hindi man niya binigay yung sikay na glory. Meron time of refreshing. Na-refresh yung pagsamba natin. Na napakasarap sumamba ng face-to-face worship. Ipinaranas ng Diyos sa atin 2 months talaga na hindi natin nararamdaman yung refreshing ng Espiritu Santo. Pero ngayon, ibinigay na niya yung refreshing. Sunod-sunod na yan. Sana loobin na ng Diyos. Yung ibang kapatid natin, masabik naman sa pagsamba. Wala na nga tayong ginawa, kundi video call eh. Tapos hanggang ngayon ba, video call pa rin? Wala ba tayong pagnanasa sa Diyos na talaga yung sabik na pagsamba? Walang kakupas-kupas na si Tayong talaga. Lagi nanggugulo. So mga kapatid, ang sarap sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yung maramdaman mo yung Shekinah glory. Hindi kaya dito nga? Wala ba tayo ibang mic? Gamit ka na ibang mic. Pwede ba paki-assemble yung mic na bibigay ni ni Alili? Paki-assemble nga ito. So kahit na gumagano, sige tuloy tayo. So pag nagsasalita ako, no? Tsaka tumutuloy. I-reset natin. Reset. Hello, yun. I-reset lang. Parang cellphone pala. Kailangan i-reset mo eh. Hello, balik tayo mga kapatid. Katulad ng sinasabi ko nga kanina, na nirefresh tayo ng Panginoon. At ang message ng Panginoon sa atin ay, yung trust in the Lord with all of your heart. Katulad ng message ng prophet, parehong message nila, magpakatatag tayo sa pananampalataya. Trust in the Lord with all of, and do not lean in our own understanding. Kasi alam mo, yan ang problema eh. Sa simula pa lang kay Eva at kay Adan, yan ang naging problema, leaning in his own understanding. Kasi kaya inutos ng Diyos yun eh. Huwag kayong kakain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Kasi alam ng Diyos, pag kinain na yun, lalabas yung si ako. Yung si ako, na marunong, magaling, matalino, mabait. Puro si ako. Lalabas yun eh. Yun ang lumang pagkatao eh. Kaya ang nangyari, spiritually separated ang tao sa Diyos. Spiritually dead ang kanilang spirit. Nahiwalay sila sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngayon, alam naman ng Diyos na kailangan ibalik yon. Alam ng Diyos na lalabas yung si ako. Yun yung lumang pagkatao. Ngayon, sinob na ng Diyos yun, si Jesus Christ ang solusyon sa lahat ng problema. Tapos na yun. Nagawa na ng Ama lahat ng bagay ng solusyon. Tapos na. Hinihintay na lang natin yung pagbaba ng Panginoong Yesus na magpakatatag nga tayo. Lagi tayo sumasagana sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At huwag tayong aasa sa ating sariling understanding. Kasi yung understanding natin ang tawag doon, self-righteousness. Mababatay ka sa tama't mali, sa mabuti, masama. Mababatay ka sa katalinuhan mo, kagalingan mo, karunungan mo. Nabasahan sa Diyos lahat yun. Ngayon, ang nais ng Diyos na mabuhay tayo sa isang bagong pagkatao. Yun ang plano ng Diyos. Kasi bibigyan ko kayo ng isang example. Isang example to. Na kapag ikaw umasa sa sarili mong kaisipan, hindi mo tatanggapin si Jesus Christ. Kasi kung titignan natin yung lineage ng ancestry ni Jesus Christ, may mga outcast doon hindi tatanggapin ng taong moralista. Kasi ang taong moralista nababatay siya sa mabuti, masama. Pariseyo, moralista yan Good manners and right conduct.
Diyan sila nababasa eh. Sa good manners and right conduct. Hindi sa righteousness of God. Kaya sabi ng Diyos, pag hindi nyo lalampasan ng righteousness na Pariseo, hindi na kayo papasok sa langit. Kasi self-righteousness ang kikilos. Ang kikilos sa'yo, sarili mo kayo sipahan. Bibigyan mo kayo ng isang example. Si Judah. Kilala nyo si Judah. Kasi yung lineage ni Judah, doon lalabas yung lahi ng Judah. So kinakalaan kay Judah lumabas ang lahi ni Jesus Christ. At kay David, son of David. Ngayon kung titignan yung istorya, si Judah, pangit ang naging istorya kung paano ng anak si Tamar eh. Naging anak si Pares at doon lumabas si Salmon at naging asawa ni Salmon, si Rahab na taga Jericho prostitute. Kung ikaw babatay sa isip ng tao sa moralidad, hindi mo tatanggapin ang lahi ni Judah. Kasi galing doon kay Tamar na nagkunwaring prostitute din, kaya nabuntis eh. Buti pa, basahin ko istorya para buo. Genesis 38. Kaya ako sinasabi ito, gusto ko ipakita sa inyo, kapag gumana na ang understanding ng tao, babatay siya doon sa moral. Right manners and good manners and right conduct. Doon siya babatay. Elementary pa lang, pinag-aralan na natin ito eh. Elementary pa lang, alam niyo, baksak na ako dito. Lalo nung naging high school ako, alam niyo yung deportment, good manners and right conduct yun, ginawa lang deportment. Alam niyo kung ano grade ko doon, 60. Hindi na babatayan Diyos sa good manners and right, sa pananampalataya, sa puso ng tao. Ay kung titingnan nyo, si Pablo, walang good manners and right conduct yun. Killer yun eh. Si Pedro, mangingisda yun. Anong malay nun? Hindi nga naguhugas ng kamay pag kumakain sila. Kasabi nung Pariseo, yung mga alagan mo naman, hindi naman dumadaan sa kautosan ni Moses. Kain lang ng kain, hindi naman naguhugas ng kamay. Pero yung kaluluwa nila, hindi mahugasan. So nasa labas sila sa moralista. Good manners and right conduct. Baka makakalimutan ko istorya, basahin ko na. Pakikita ko mamaya sa inyo yung lineage na dinaanan ni Jesus Christ. Prostitute yung lola niya, si Rahab, tsaka si Ruth, na isang Moabite. Titignan nyo, hindi papasa sa tao talaga eh. Puntahan muna natin si Judah. Ano istorya ni Judah? Wow! Merong yung tawag dito, echo, bawasan mo echo. Umpisa natin sa Genesis 38. At nangyari ng panahong iyon na nahiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nagdaan sa isang Adulamita na ang pangalan ay Hira. At nakita roon ni Huda ang anak na babae ng isang Kananeo na tinawag na Suwa. At kinuha niyo kanyang sinipingan, so naging asawa ni Judah, si Suwa. At naglihi na nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Er. At naglihili at nanganak ng lalaki, tinawag niya na kanyang pangalang Onan. At muling naglihi at nanganak na lalaki, tinawag niya ang kanyang pangalan Sela. At si Judah ay nasa gisip ng manganak. At pinag-asawa ni Judah si Er na kanyang panganay at ang pangalan niya ay Tamar. At si Er na panganay ni Judah ay naging masama sa paningin ng Panginoon. At siya'y pinatay ng Panginoon. At sinabi ni Huda kay Onan, sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid, tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa. At ipagbangon mo ang binhi ng iyong kapatid. So, costumbre ito ng Israelites. Kapag nag-asawa ang isang babae, pakakasalan niya yung lalaki. Pag namatay yung lalaki ngayon, papalit yung susunod na kapatid. Kaya nung mamatay si Er, si Onan ang pumalit. Kaso nagalit din ng Diyos kay Onan. Kasi ayaw ni Onan magkabinhi. Pag nagsesex sila, pinatutulo niya sa lupa. Basahin natin yun. Kaya pinatay din siya ng Diyos. Ngayon si Sela, hindi ibinigay ni Judah. Kasi bata pa daw. Tuloy pa natin, baka makalimutan ko yung istorya. At sinabi ni Judah kay Onan, sumibig ka sa asawa mo ng iyong kapatid. Tuparin mo sa kanya ang tungkulin sa kapatid ng asawa. At nalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi. At nangyari na pagka sumisiping siya sa asawa, kanyang kapatid, pinatutulo niya ito sa lupa.
na huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay din naman. Nang magkakayon, sinabi ni Juda kay Tamar, manatili kang bao sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sela. So binatilyo pa si Sela, bunso eh. Pero lalaki naman yung magiging binata. At yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ang maraming araw, namatay ang anak ng babae ni Suwa sa asawa ni Juda. So namatay ang asawa ni Juda na si Suwa. So kailangan maaliw si Juda. Kaya at nag-aliw si Juda at umahaw sa Timna sa mga gugupit ng kanyang tupa. Siya at ang kanyang kaibigan si Hiram na Adonamita. At naibalita kay Tamar na sinasabi, narito ang iyong biyanang lalaki umahon sa Timna upang pagupitan ang kanyang mga tupa. At siya'y nag-alis ng suot pagkabalo at nagtakip ng kanyang lambong at nagtakip ay naupo sa pasukan ng inahin na nasa daan ng Timna sapagkat kanyang nakikita na si Sela ay malaki na at hindi niya pa ito ibinibigay sa asawa. So ito ang palpak ni Juda sa Israel. Malaki na pala si Sela. Dapat ibigay na niya sa asawa niya yung daughter-in-law niya kay Tamar. Hindi ginawa eh. Ano ginawa ni Tamar? At lumapit sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, narito nga, ipinamamati ko sa iyo, ako'y pasipinin mo sa iyo. So nung pumunta si Tamar sa Timna, inalis niya yung damit ng pagkabalo. Alam niyo damit ng pagkabalo? Yung damit ng madre ngayon. Kulay itim, tapos may belong itim. Pag nakakakita kayo ng madre sa Israel, yun yung mga nabalo na matayan ng asawa. Yun yung uniform nila. Tinanggal niya yung damit ng madre. Nagtakip siya ng mukha si Tamar para hindi makilala ni Juda. Tuloy natin. Nang makita niya si Juda ay ipinalagay siyang patutot. So ang akala ni Juda, prostitute si Tamar. Hindi naman prostitute si Tamar eh. Sapagkat siya'y nagtakip ng kanyang mukha at lumapit sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, narito nga, ipinamamati ko sa iyo na ako'y pasipingin mo sa iyo sapagkat hindi niya nakilala ang kanyang manugang. At kanyang sinabi, anong bibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin? So ano ibabayad mo sa akin? Pag sumiping ka sa akin, ito sagot. At kanyang sinabi, padadalhan kita ng isang anak na kambing na mula sa awan. At kanyang sinabi, binigyan mo ba ako ng pangsanla hanggang sa maipadala mo yung kambing? So kailangan magkaroon ng sanla. Para pag dumating na yung kambing, isusoli ni Tamar. Eh ang nangyari ganito. At kanyang sinabi, anong sanla ang ibibigay ko sa iyo? Sinabi niya, yung singsing, yung pamikis at tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang binigay sa kanya, sumiping sa kanya at siya'y naglihi sa pamamagitan niya. So nabuntis si Tamar. At siya'y bumangon at yumaon na siya'y nag-alis ng kanyang lambong, isinuot ang mga kasuot ng kanyang pagkabalo. At ipinadala ni Juda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan na Adonamita upang tanggapin ang sanla sa kamay ng babae, datapwat hindi yan nasumpungan. Nang magkagayon, kanyang itinanong sa mga tao sa dakong iyon na sinasabi, saan nandun yung patutot na nasa tabi ng daan na inain? So, ipinadala yung kambing kay sa Dilamuita si Sira. Ngayon, wala doon si Tamar. Tinatanong niya yung mga tao, asan yung patutot? Wala namang patutot dito, sabi. At nagbalik siya kay Juda at sinabi, hindi ko nasumpungan at sinabi rin naman ng mga tao, walang naging patutot dito. Ay di naman patutot talaga si Tamar, yun ang way ng Diyos kasi. Yung lineage ng Diyos kailangan manggaling kay Juda. Namatay yung asawa. Paano manganganak? Patay na. So para magkanak, i-denial ng Diyos kay Tamar na daughter-in-law niya. Si Tamar nung panahon yun, wala namang asawa. So tao yun eh. So naghahanap din ng aliw. Kaya pumunta siya sa lugar nun daan sa Timna. Ibig sabihin yung lugar na yun, mga lugar siguro ng prostitute. Yun yung lugar ng mga prostitute. Kaya nagtakip ng mukha si Tamar para hindi makilala ni Juda. O ito lang nangyari. At nangyari, pagkaraan ng 3 buwan, kumigit kumulang,
more or less na 3 months daw, sabi. Ay naibalita kay Huda na sinabi, ang iyong manugang na si Tamar, nagpatuto, at narito siya'y buntis sa pakikiapid, at sinabi ni Huda, siya'y ilabas ninyo upang sunugin. Kasi pag yung ganong kasalanan, di ba yung prostitute is stoned to death, sabi ng mga tao. Nung panahon ni Judah, sunugin naman. Pag prostitute kasi masama tingin nila dun eh. Kailangan patayin niya, stone to death o kaya sunugin. Ito na nangyari. Nang siya'y ilabas, nagpasabi siya sa kanyang biyanan, sa lalaking may-ari ng mga ito, nagdadalang tao ako. At kanya sinabi pang, ipinamandi ko sa iyo na kilalanin mo kung kanino ang mga ito, singsing pamigtis ang tungkod. At nakilala ni Huda at sinabi, siya'y matuwid kay sa akin. Sabi ni Huda, ako pala masama. Kasi hindi na binigay si Sela. Kaya nung maganap ng aliw si Tamar, nagpunta doon. E nakipag ay nabuntis. Sabi na, ako pala yung higit na mas masama. Sapagkat hindi ko ibinigay sa kanya si Sela na aking anak, at hindi na niya naging sinipingan pa. At nangyari na sa pagdaramdam niya, ay narito, kambal ang kanya naging anak. So naging kambal ang anak ni Judah kay Tamar. At nangyari, sa panganak niya, inilabas ng isang kamay, hinawakan ng hilot at dinadian sa kamay ang isang sinulid na mapula, na sinabi ito ang unang lumabas. At nangyari na pagkaurong ng kanyang kamay, narito kanyang kapatid na lumabas at kanyang sinabi, bakit nagpupumiglas ka? Kaya tinawag ang pangalan niyang Pares. So, nagpupumiglas si Pares, kay Pares manggagaling yung lahi. Basahin natin. Matthew 1 to 17. Tignan natin dito yung line ng lineage ni Cristo. Kapag ikaw ay moralista, hindi mo tatanggapin ang lahi ni Cristo. Kasi ang pangit ng pinanggalingan, outcast. Basahin natin Matthew. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak si Judah at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Huda kay Tamar si Pares at si Sarah, yung pambal. At naging anak ni Pares si Esrom, at naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab. At naging anak ni Aminadab na Ason, na naging anak ni Naason si Salmon. So sa lahi ni Judah, lumabas si Salmon. Ang naging anak ni Salmon kay Rahab. So ang naging asawa ni Salmon galing kay Judah, si Rahab na prostitute ng Jericho. So kung ikaw ba papayag, tingnan niyo yung pinaka-the best na mura. Akan-akan ng pig. Di ba? Yun ang pinakamatindi, yung prostitute. Kaya nga sunugin, stone to death eh. Di ba ang mahal ng mura kahit sa US, kahit sa ibang bansa. Di ba? Capital PI, anak ng pig. Di ba? Yan talaga kasi hindi mo matatanggap yung nanggaling doon sa lahi. Doon galing si Kristo. So asa na yung mga moralista na yan? Ituloy natin. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus. At naging anak ni Bus kay Ruth si Obed. So ang naging asawa naman ni Bus, si Ruth, isang Moabite na ang faith ay napakatatag. Sabi ni Naomi kay Ruth, patay na yung anak niya eh. Sabi, umuwi ka na doon sa nanay, tatay mo, wala na yung asawa mo, wala naman ako anak na pwedeng ibigay uli sa iyo. Hindi po, sabi niya, yung bayan ko, yung Diyos mo, Diyos ko. Sasama po ako sa inyo kahit saan kayo sumama. Nung pala may plano ang Diyos kay Ruth, magiging asawa ni Bus, na panggagalingan naman ni David. Tuloy natin. At naging anak ni Salomon si Reboam, naging anak ni Reboam si Abaz, naging anak ni Abias si Asya, tuloy na natin dito para mabilis. At naging anak ni Jacob si Jose na asawa ni Maria. So yung 14th generation from Abraham to David, 14th generation yon. 14th generation from David to the captivity of Babylon. So doon ipinanganak, nung ipanganak si Solomon, doon lumabas si Jacob na ama naman ni Jose. So kung titignan niyo yung line or lineage ni Cristo, outcast.
Kung gagana ang kabutihan ng tao, ayokong lahi yan. Lahi ng prostitute yan, di ba? Alam mo naman ng tao, kapag medyo may masama ka, ayaw sa iyo. Self-righteous ang tao Kaya ayaw nila kay Kristo. Meron silang sariling karunungan, sariling kabaitan. May magagawa ba sila sa Diyos? Ito sabi ng Diyos. Psalm 115:3. Ngunit ang aming Diyos nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. O sino ka kontra sa iyo? Gagawin niya gusto niya. Yun ang gusto niyang lineage Para maipakita ng Diyos na sa mga tao, hindi moral ang batayan. Ang batayan, will of God. Ano yung will of God? Sabi ng Diyos sa Isaiah 43:3. Oo, mula nang magkaroon ng araw ako nga. At walang sino mang makakapagdikta sa aking kamay. Ako'y gagawa. Sinong pipigil? Gusto ko padaanin kay Rahab yung lahi ni Kristo, tsaka kay Ruth. Sino pipigil? Job 42:2. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigilan. So yan ang will of God. So nakita ng Diyos na nahawahan na ang tao ng kasalanan dahil sa kasalanan ni Adan. Kaya naging karnal na tao, anak ng demonyo. So yun ang lumang pagkatao, yun yung ako. Ngayon, sinord ng Diyos yung si ako. Nang maipako ang Panginoon sa krus, si ako kasamang ipinako. So wala na yung si ako, wala na yung dating pagkatao niya. Ang nando na yung I am what I am. Ako'y ako nga. Ang Diyos Ama na ang nasa atin. Anak na tayo. Kaya I am what I am. Tayo ginawa ng Diyos peculiar in everything. Walang magkakamuha ng thumb mark. Tinatahan ng Diyos yan. Walang magkakamuha ng eye fingerprinting. Ngayon, voice biometrics na. Kasi meron ng eye fingerprinting, meron fingerprinting. Ngayon, voice na. Voice biometrics na ngayon. Kasi napakaraming scammer Napakaraming mga hackers sa computer. Ini-enhance nila, at least hindi magagaya yung thumb mark. Pero nagagaya pa rin. Kunin mo lang yun. Pag namatay, tanggalin mo yung yung skin na may thumb mark. Yung eye din, kunin mo yung mata. Voice din, hindi mapepegi ang voice. Bakit? Pag voice, kailangan buhay. Pero mapepegi pa rin, ang gagaling nila. Mahuhusay sila. So, bumabatay kasi ang tao sa karunungan ng tao na basahan sa Diyos. Sabi sa 1 Corinthians. Umpisahan natin sa 18. 1 Corinthians 1:18. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmang sa kanila na napapahamak. So yung salita ng krus, yung ginawa ni Kristo, namatay siya sa krus, hindi inuunawa ng mga tao, katangahan sa kanila yun. Sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na maliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalan ko ang karunungan ng marurunong. Kasi naging marunong na nga tao, tinan mo, simple-simple. Simple-simple kay Eva at kay Adan, nung kumain ng bunga ng pagkaalam na may good manners and right conduct ka agad. Right there and there, ano sabi niya? Sabi, asan kayo? Hubad ho kami. Kita mo, may moral agad. Hubo kami, nakakahiya. Sino ba nahiya na? Kaya tingnan mo yung mga batang wala pang alam, hindi nahihiya kahit hubad. Wala pa si ako Kaya ligtas yun, wala si ako. Nung tumanda na, lumaki na, nakaisip na, ayun na si ako. Kaya kailangan i-born again. Kasi hindi papasok sa langit yung laman. Yung unang pagkasilang, hindi. Laman yun You must be born again to enter and see the kingdom of God. So yun ang solusyon. Si Kristo ang solusyon sa lahat ng bagay. So hindi ka na mababatay ngayon sa moralidad ng tao. Sa tama, mali, mabuti, masama. Hindi na babatay ka na sa righteousness of God. At ang righteousness of God, si Kristo. Siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. 1:24.
1 Corinthians 1:24. Ngunit sa kanila naman tinatawag ng mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So kung gusto mo maging marunong, salita ng Diyos. Ngayon kung sinasabi mo marunong ka, hangal ka. Kasi basahan sa Diyos yung karunungan ng tao. Tuloy natin. Sapagkat kamangmangan sa Diyos ay lalong mayroonong sa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos lalong malakas kaysa sa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyong pagkatawag mga kapatid na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, kung hindi ang maraming mga may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan. Kasi pag matalino, ang hirap turuan. Matalino eh. Pero yung hangal, na walang alam, madaling turuan. Kasi hangal siya, tinatanggap niya hindi siya marunong. Kasi yung marunong, hindi papayag na hindi marunong siya. Lalo mga abogado, tsaka judge. Naku po, kahit ano sabihin niya, hindi tatanggap yan. Ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. So asan na yung matatalino, yung mababait, yung manalakas, yung magagaling, yung mayayaman, wala lahat sa Diyos yun. At ang bagay na mababa sa sanlibutan ito, at ang bagay na hinamak, outcast. Alam niyo, mapalad tayo. Alam niyo kung bakit? Katulad tayo ni David, outcast. Katulad ni Rahab, outcast. Katulad ni Tamar, outcast. Si Virgin Mary, outcast nga eh. Ay matindi yun, dahil dalaga pa, nagbuntis na. Masigit sa prostitute yun. Pero mo walang asawa na buntis. Ano iniisip ng mga moralista? Kaya ang ginawa ni Joseph, doon mo matuwid na tao, lihim niyang hihiwalayan si Maria. Eh kaso na nag-iinip siya, nag-message sa Diyo, hindi, huwag mong hiwalayan. Siya ang magiging asawa mo. Lilimliman siya ng Espiritu Santo. Manganganak siya, papangalanganan mo, Jesus. So yun ang plano. Kita mo, outcast lahat. Kahit panganganak ni Virgin Mary, outcast eh. Di ba transient sila? Walang motel na open. O saan sila dinala ng Diyos? Eh dito sa lugar ng garahe. Eto, garahe. Garahe, ang pinanganakan ni Kristo tayo. Ipinanganak tayo sa garahe, sa sapsaban. Outcast tayo. Pinalayas ako ni Pastor Bill. Pinalayas ako ni Brother Ross. Si Brother Manny lang ang kumukub sa akin. Lahat kayo pinalayas dito, puro mga outcast kayo lahat halos eh. Bakit? Ganun talaga. Ang mahalaga sa Diyos, yung mga dukha, yung mga outcast. Madalas ko example sa inyo. Ang mga tao masyadong marunong magaling, hindi pa nila alam eh. Nagdi-design na sila. Alam, kumain ka ng saging, may mga strip doon, di ba? Nandun yung outcast na yun, nandun ang sustansya. Nandun ang nutrients. Yung sardina, yung tuna, yung salmon. Itinatapon nyo yung skeleton nun, yung karning malaki. Nandun ang sustansya sa patapon. Yung sakis, o ponka, tinatanggal nyo pa yung white pulp. Nandun ang sustansya, fiber yun, tsaka flavonoids. Kakainin mo lahat yun. Yung buto ng pakwan, buto ng papaya, tinatapon nyo. Kaya nga, ginawa ng Diyos na walang lasa buto ng papaya para kainin mo. Kaya nga, inilagay na yung buto ng papaya, kaloob-loob, huwag mo nang alisi, kainin mo. Nandun ang sustansya sa patapon. Itinapon ako ni Brother Phil. Sinalo ako ng Diyos, binigay kay Brother Ross. Itinapon ako ni Brother Ross, sinalo ako ni Brother Manny. Nung mamatay na si Brother Garrett, tanawag sa Panginoon. So ang bishop kasi, pinakamataas sa bishopric, siya yung sugo. Siya yung magiging apostle of the bishopric. Kaya walang pakialaman dahil puro sinugo eh. Tsaka puro bishop, tayo pinuno. Ang pinuno mo si Kristo na, eh wala na yung apostol eh. Yun ang error nila. Hindi sila, walang revelation sila talaga. Hindi nila naunawaan ang revelation ng Word of God. Tuloy natin. At ang mabagabagay na mababa, ng sanlibutan ito ang pinili ng Diyos. At bagay na walang halaga. Yung mga outcast walang halaga, walang kakwenta-kwenta. Ito yung grupo nila, ni Alil eh, sina Arsi, sina itinapon din yan eh. Yung unang mga members ko dito, itinapon lahat ni Brother P. Kaya ako naging pastor eh.
Nang itapon ako, binigyan ako ng patakon din. Sabi ko kay Brother Man, wala akong member, paano ako magiging pastor? Meron. Sabi niya, ayan, no? Sina Delma, sina Edith, sina Per, pinalayas ni Pastor Phil yan. O tapos, nang palayasin ako ni Pastor Phil, nakasama naman si Manuel na mapalayas eh. Binigay kami kay Brother Ross. Kasi kung kasama ko siya, kasama siyang inuusig. Kaya sabi ni Cristo, uusigin kayo. Hindi kayo interested. Kung paano ako inuusig, uusigin, hindi kayo. Tropa ko si Manuel, kasama ko uusigin. Para si Joshua. Hindi naman magpo 40 days, 49 fasting si Joshua. Si Moses na, bakit nag-fasting? Kasama eh. Nung umakyat si Moses doon, sabi na Diyos, fasting ka, 40 days and 40. Tama, bodyguard si Joshua. O di pa, kakainin siya na, magbaon yun doon. O di fasting din, di ba? Ganun din ako. Nung banatan ako ng iglesia, kasama binanatan si Bakit? Kasama ko siya. Kasama ng mga apostol. Bakit pinagpapataya apostol? Kasama ni Kristo. Kaya mapahalan kayo pag inuhusig kayo, pag outcast kayo. Mapahalan kayo. Si David, outcast yun. Tinapon ni Saul yun. Nagkaroon siya ng member, 600. Pinalayas ni Saul yun na maging member niya. Kung titignan mo, the Lion of Judah, galing kay Judah. Pangit ang pinagmula ng ancestry. Pero kita mo ang puso ng Diyos, kitang-kita niya si Rahab. Prostitute si Rahab, hindi niya tinignan ng pagka-prostitute. Professional prostitute yun. Ilan sa bayan yun. Bakit? Sinuportahan niya yung sugod. Pag tinanggap mo yung sugod, tinanggap mo yung sugod. At tinignan ng Diyos yung puso ni Rahab. Bakit? Nung pumasok ang yung spy doon, sabi ni Rahab doon sa dalawa, pwede ba? Kasi yung Diyos ko, tunay na Diyos. Takot na takot kami. Siya yung humati ng Red Sea. Tsaka lahat ng kalaban niyo, talo eh. Pag napasok niyo doon, Jericho, alalahanin niyo ako. Ako at ang buo ko sa bayan. Sabi ng dalawa, basta magkaroon ka lang ng tanda. Lagyan mo ng kulay pulang ribbon. Yung, pinaka-poste ng bahay mo. Pag nakita namin mayroong ribbon na pula, yun, ililigtas ang buong sambahayan. Tignan mo si Pares, nilagyan ng sinulit na pula. Siya yung panganay. Kasi, paano malalaman, kambal ko magkamukha. So, nilagyan ng tanda, sinulit na pula. Yun yung pinagmula ni si Pares, pinagmula ni Salmon, hanggang doon kay Joseph. So, kung titignan mo, bakit pula? Yun din pagkakaligtas sa Israel, di ba? Dugo, ipahid sa hamba. Pula, dugo. Si Kristo, noong pa man, nandun na si Kristo sa istorya. Kaya kung makikita mo yung lineage natin mapalad tayo, bakit? Outcast ka eh. Munting kawan. Munting kawan tayo, outcast. Kaya sabi, niloob ng Diyos, kunin yung pinakamababa, yung mga itinapon. Para hiyain yung marurunong, yung malalakas. So, let us not lean in our own understanding. Yun ang pag-ingatan natin, mga kapatid. Yung self-righteousness. Yung tingin mo tama ka. Tingin mo mabuti ka. Ay, di ba yun yung nangyari doon sa, kasabay nila naglalakad? Sabi niya, maestro. Mabuting maestro. Ano po ba gagawin ko makapasok sa langit? Bakit mo, excuse me? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, isa lang ang mabuti, ang Diyos lang. Ano po gagawin ko? Nasunod mo ba lahat ng kautosan ni Moses? Opo, lahat po ng kautosan ni Moses nasunod ko. Sabi ni Kristo, may kulang. May kulang sa iyo. Ano po ang kulang? Ibigay mo ang kayamanan mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng mana sa kaharian ng langit. Mayaman, hindi pumayag. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Sumunod ka sa akin. So, ang revelation doon, hindi Old Testament teaching sa magliligtas sa atin. Yung New Testament, kautusan ni Kristo, sabi niya, nasunod mo ba lahat yun? May kulang. Ano yun? Faith. May kulang ka, faith. Sumunod ka sa akin. Katulad din yung nung ginawa mo nakita si Elijah, di ba? Nagkaroon ng glorification si Elijah, si Moses. Si Pedro, Panginoon, igagawa ka po namin kay Moses, kay Elijah, saka sa iyo ng para may tigilan. Ano sabi ng Ama? Siya ang aking anak na inalulod. Sundin niyo siya. Kita niyo, hindi na Old Testament eh. Hindi na yung prophets and the patriarchs. Si
Si Jesus Christ na ngayon ang magliligtas, si Kristo na susundin natin. At ang righteousness of God, si Kristo. Ang karunungan ng Diyos, si Kristo. Kung gusto mo mailigtas ka, si Kristo nasa iyo. At halos lahat ng religion, hindi dumaan kay Kristo. Dumaan sila sa sarili nilang kaisipan. Kaya pagbuklad ng aklat ng the good manners and right conduct and basis, good deeds and bad deeds, hindi siya papasok sa langit. Pero yung aklat ng buhay, hindi na tayo makatulan. Bakit? Si Kristo ang ang judge ng ng langit at lupa ay na kay Kristo ka, hindi ka nakakatulan. Ang pangalan mo nasulat sa aklat ng buhay. Kaya yung judge sa white throne judgment, hindi na tayo makakatulan. Ang nakakatulan doon sa second resurrection. Kasi tayo yung first resurrection, yung nakasulat sa aklat ng buhay. Yung second resurrection, yung hahatulan ayon sa tamang mali, mabuti at masama. Kakita niyo mga tao ngayon, pag nagtuturo ka, sasabihin mo pa rin ng pagligtas. Hindi, wala naman akong ginagawa masama, mabait naman ako eh. Wala naman ako inargabihan ng tao. Hindi naman ako masama eh. Ang tanong doon, bakit? Kung mabuti ka ba, papasok ka ba sa langit? Wala kang mabuti eh. Diyos lang eh. So para pumasok ka sa langit, nasa iyo yung Diyos. Kaya ang Diyos naging tao para mailigtas tayo. Ang salita ng Ama, naging laman. Para na sa ganun, mailigtas niya tayo. Hindi naman pwedeng ipako sa krus ang hayop. Hindi hayop pa maliligtas. So tao kailangan ipako dahil tao ililigtas. So naganap na ni Kristo. Ang lahat ng kalooban ng Ama, mayroong huling gagawin si Kristo. Tatalunin niya yung kamatayan. The last and the final battle, kamatayan. At yung first resurrection, yun ang judgment of God, rapture. Talo na kamatayan. Bakit? Mabubuhay yung patay. Pag di talo kamatayan, ano na kamatayan? Asa ng tibok. Pero yung buhay na nabubuhay at sumasampalataya at matatag, hindi mamamatay. So ganun tayo mga kapatid. Habang nagpe-pray tayo araw-araw na gano'n, ipabuhay natin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayo mabuhay sa self-righteousness, sa tama't mali, sa moralista. Alam niyo ba na napakabuti ng mga Pariseo at pare? Alam mo mga pare, kaya lang hindi nabubuko kasamaan, hindi na-exclude yung ginagawa nilang mga pagsasamantala sa mga babae. Adik lahat sa naman ng tao. Ang tao'y tao. Pero kita mo na bakit? Walang nakakakita. Pero yung kita sa labas, napukot pa rin silang mabait. Kaya sabi ni Cristo, para kayong mga nicho eh. Ang gaganda sa labas, ang puti-puti, makintab, galvanisado. Pero yung loob nyo, nabubulok na bangkay, mga uod, mga buto. Naaagnas. Ang loob ninyo. Lahi kayo ng ulupong. Ito masabi ni Cristo. So, ganun ang self-righteousness. Mabait ka. Alam mo ba na mas maraming mabait sa atin? Ako, inahami ko, ang kuya ko, napakabait na. Hindi ko kayang talunin ang kabaitan ng kuya ko. Napakabait ng kuya ko. Kaya nung hingi ko sa kanya to eh. Kasi ang katahati nito sa nanay ko. Ando pa, siya sa kanya yung kalahati. Kailangan pumasok ka sa authority. Kung na, baka pwedeng gamitin namin yung garahe ko kami mag-worship. Walang problema. Tagapagmana ka rin yan eh. Yun sa kuya mo, magsabi ka dahil kanya yung kalahati. Kinausap ko kuya ko, baka pwedeng gamitin namin yung kalahati ng lupa mo. Walang problema, mag-worship kayo dyan. At napakabait ng kuya ko. Nung mamatay ang nanay ko, alam mo, yung parte niya rito lupa, ibinigay sa amin 3 ni Boy. Kaya kami na nasa amilyar nito, 3 na nang may mayari nito, si Boy, si Joseph, ako. Kaya may authority tayo dito. Kaya lang, i-respect natin ang authority dahil may kalahati pa eh. Kung solo na natin to, tayo na magdidesisyon na sarili natin. May kalahati pa, 50%. So, valid yung decision making nila. We will respect authorities. So mga kapatid, ito ang story. So we don't owe anything to a man. Hindi tayo nangingi ng limos para makasama. Ibinigay ng Diyos to sa pamamagitan ng authority, ng power, pamamagitan ng inheritance. Katulad natin, we will inherit all the creation of God eh. Tagapagmana tayo ng lahat ng creation. Na si Kristo ang tagapagmana, na ibinigay na ng Ama sa Kanya lahat, pati authority. Kaya makipagtiis tayo, Romans 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana na, anak na ba tayo ng Diyos?
Amen. Anak na tayo. Dati anak tayo ng demonyo. Talaga anak tayo ng demonyo. Ako, maliit na bata pa. Talaga anak na ako ng demonyo. Pero nung lumaki na ako, magkaisip at pwede naman na pala tayo. Doon na ako tinawag na yun. Hindi naman si Eva, si Adan, ba't hindi pinadaan sa sanggol? Ang laking problema ng Diyos, pati didihin pa, panalakihin pa. Eh kung malaki na, at kumain na ng pagkaalam ng tama at mali, mahahatulan na. Kaya nahatulan sila. Exit kayo sa storehouse of God. Sa Garden of Eden na supply ninyo, exit kayo dyan. Sumpa kayo. Sumpa ang langit at lupa. Nakabalik lang sila sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Sa pananampalataya. Kaya kung tagapagmana sa Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati na kasama niya. Sa totoo lang, ligtas na tayo. Sa totoo lang, glorified na tayo. Pero dadaan tayo sa now moment. Yung future yun eh. Dadaan tayo sa now moment. Pero sinabi na ng Ama yun. Sabi sa Romans 8:29. Sapagkat kung nang unay kanyang nakilala, so nakilala na tayo na Diyos. Pag sinabing nakilala, buong pagkatao mo, alam ka. Ano ugali mo, ano pag-iisip mo, gumraduate ka ba, hindi ka ba gumraduate, mayaman ka ba, bobo ka ba, tanga ka ba, matalino ka ba, ano ka ba? Nakilala eh. Pag nakilala mo isang tao, lahat, malalaman mo. Ay itinalaga naman niya. So bakit tayo nandito? Tinawag tayo eh. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. So nung tinawag ka, itinalaga ka na. Predestined. Pag sinabing itinalaga, predestined na yun. Tapos na boxing. Na maging katulad ng kanyang anak upang siya'y maging panganay ng maraming magkakapatid. At yung mga itinalaga niya, predestined, na kanyang tinawag naman, at tinawag tayo ng Ebanghelyo. Sabi sa 2 Thessalonians 2:14. We are called by the gospel. At ang tinawag naman niya, inaring ganap naman niya. So, ginawa na niyang justified yung espiritu natin. Ngayon, ang kumubuhay pa tayo, nasa now moment, kailangan dumaan sa proseso ng regeneration. Babanalin yung kaluluwa. So, papalitan yung isip natin, damdamin at kalooban na katulad ni Kristo. Titus 3:5. Renewing of the Holy Spirit. So ito yung plano ng Diyos. Pero tapos na laban, kailangan dumaan sa proseso. Halimbawa, engineer ka ngayon. Licensed engineer ka. Antimano ba, licensed engineer ka? Hindi, dumaan ka sa elementary. Nag-high school ka, nag-college ka, gumraduate ka, gumawa ka ng thesis, nakapasa ka sa court, tsaka ka engineer. Ganon din tayo. Hindi ko muligtas ka sa langit na dumadaan tayo sa procedure. SOP yan eh, Standard Operating Procedure. Being born again, process eh. At yung itinalaga naman niya, kanyang tinawag naman, at ang kanyang tinawag, inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap naman niya, niluwalhati din naman niya. So gagawa ba ang Diyos ng palpak? Sasabihin pa niya itong glorified na tayo, niluwalhati na tayo. Sa future pa yun. Pero ngayon, dadaan tayo sa pagtitiyaga, pagsusumika sa pananampalataya. Acts 13:39. At sa pamamagitan niya, ang bawat pananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. So sa pamamagitan daw ng pananampalataya, we are perfect sa lahat ng bagay. Consolidated na lahat. Hindi na iniintindi ng Diyos kung prostitute ka, killer ka, rapist ka, gambler ka, ano ka, napakasama mo tao, hindi tinitignan ng Diyos yun. Bagong pagkatao ka na eh, ano pang titignan ng Diyos sa'yo? Ipinako na sa krus yung luma. Sasabihin mo hindi naman ako masyadong masama eh. Hindi ako less guilty ako. Kaya pwede akong witness. Protection program. Less guilty billion, less guilty. At teka, sandali
At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. At sa mga ito, hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Yun ang sabi ni Cristo doon sa mayaman. Ibagbahagi mo sa hirap, kayamanan mo, sumunod ka sa akin. Hindi naiintindihan yun ng mayaman. Ang naiintindihan niya, yung pera niya, ibibigay sa mahirap. Pero yung sumunod ka sa akin, hindi na naiintindihan. Dahil hindi siya sumunod eh. Bakit? Mayaman siya eh. Napakahirap pumasok na isang mayaman sa langit. Buti pa daw yung isang kamelyo. Kasi nung araw, babayad ka ng tax, may gate taxes. Doon sa gate ng Jerusalem, merong karayong doon. Yung pag Margo, karayong ang tawag doon eh. Bago ka pumasok doon, magtatax ka para makapasok ka. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, buti pa yung kamelyo, baka kapasok doon sa karayong. Pero ang isang mayaman, napakahirap. Hindi naman niya sinabing hindi papasok. Napakahirap. Matindi. Si Nicodemo, si Joseph of Arimathea. Pariseo yan, self-righteous siya. Pero pinapasok ng Diyos yan. Bakit? Tinanggap si Kristo, sinuportahan si Kristo. Pero aware sila sa ginagawa nila. Bakit? Yayariin sila ng kapwa Pariseo, ng Sanhedrin, patay sila, i-excommunicate sila. Kaya lihim silang gumagawa. Kita mo, lihim ibinigay yung Museo ni Joseph. Nung kunin nila si Jesus, naglagay na, lihim din lahat yun. Hindi exposed. Bakit? Matinding persecution eh. Kailangan maglihim na. Katulad sa iglesia natin, alam niyo nung ibigay sa akin yung authority ni Brother Manning, Executive Secretary. Alam mo, message sa amin, okay na Elmo, huwag niyo sasabihin ito sa iglesia. Si Larry ang appointed ng Panginoon na Executive Secretary. Siya ang gagawa ng lahat ng inuutos ng Diyos sa akin. Pero huwag niyo sasabihin ito kasi magagalit si Pastor P. Magagalit. Isang araw, nagkamali ako. Meron tayong Bible study dun hindi ko kayo may sabi ko, Elmo, karating, maghintay kayo, may meeting tayo. Sabi ni Pastor, teka. Ba't ka tumatawag ng meeting? Ako, sir, hindi na ako tatawag ng meeting. Walang meeting. Nagkamali ako, na-expose ko yung authority ko. Yun, may authority doon na nag-a-assume ng authority. Niyari ako, wala akong magawa. Pasaka. Pero nag-meeting pa rin kami. Hindi niya maaawat ang will of God. Naawat niya ako through His authority dahil may authority siya doon eh. Hindi naman niya alam na executive secretary ako. Hindi niya alam, under din ko siya. Under ko lahat eh, pati si Brother Ross. Lahat ng bishop nun under ko. Executive secretary ka eh. Parang noong panahon ni Noynoy, yung kaiswela niya, simpleng bumanat yun. Executive secretary. Tignan mo si Kibolo, executive secretary. Di ba? Pero malapit na ang araw nito. Sana matapos na. Ganon din mga kapatid. Basta yung self-righteousness ang importante. Deny yourself, take up the cross, and follow me. Amen mga kapatid.
lagi ninyong iisipin na nandito ako. Kaya huwag kayong malibay-tay. Tatagan ninyo ang inyong pananampalataya. Good morning mga kapatid. Katulad na sabi ng Panginoon, tatagan ninyo ang inyong pananampalataya. Yan din ang message sa akin. How strong is your faith? Sa experience natin sa pagiging Kristiyano, anong sitwasyon sa buhay mo na talagang nagtiwala ka sa Diyos? Ibinigay mo yung buong pagtitiwala, pag-asa, pananalig, pananampalataya, nagagawa siya sa iyo. Anong sitwasyon yun? May sitwasyon ba sa buhay natin? Ako meron. Nung ma-stroke ako. Nung ma-stroke ako, 5 months akong bedridden. Talagang hindi ako makagalaw talaga. Ginawa ko, nagpamasahe ko kay Dads. Once a week. Buti natiyaga ako masahihin ni Dad sa paa. Sa paa lang naman. Hindi naman buong mataka. Diniyaga niya akong masahihin. Kawawa si baby. Nigre mo, alagaan mo, paralisado. Ang hirap no. Kung wala ang Diyos kay baby, hindi niya magagawa yun. Papalinguan ka, asikasuhin ka. Kaya napakahalaga ng buhay pananampalataya. Ang naging batayan ni baby, pananampalataya, na magagawa niya yun. Ganon din ako. Ang naging batayan ko, magagawa akong makalakad ako, Lord. Palalakarin mo ko. Ang laging nasa isip ko, palalakarin mo ko. Makakalakad ako. Hindi pwedeng hindi. Kahit sabi ko kay baby, pamigay mo yung wheelchair, lalakad ako. Hindi ako mananatiling bedridden na nakaupo sa trono na yan. Iba yung trono uupuan ko. Ayun, pinagbigay ni baby yung... Tapos tinilaga ako talaga yun. Pumunta kami sa Rencore. May saklay ako nun, 2 saklay ko eh. Nagtitiyaga kami magpunta sa Rencore, naglalakad lang. Hanggang sa dumating ang panahon, pinalakad na ako ng Panginoon. Wala na ako saklay, nakakalakad na ako. Ganon pa rin ang faith. Lalakas ako, lalakad ako. Araw-araw, mayat-maya, nagpe-pray ako. Mayat-maya, nilelehens ko ang sarili ko. At yung faith ko na doon, Panginoon, gagawa ka sa akin, hindi pwedeng hindi. O eto na ako ngayon. Ngayon, may pangalawa na naman, binabanatan ako ni Taning. Nakalusot ako sa stroke. Spinal cord naman. Na ang findings ng ortho doctors sa Megamall, sa Medical City, mga ano to professional talaga to, expert. Sabi sa akin, nag-MRI, may SMO pa si Denya doon, nagamit ko, mahal ang MRI, 32,000 pala yun. Ang result ng MRI ko, meron daw sa lumbar spine ko, 2 disc na kailangan operahan na, sa cervical spine ko, 3. Kaya ko, magkano ba ang isang disc? 350,000. Ibig sabihin, yung 5 yun, kailangan palitan lahat. Opera, kailangan. Pag hindi, malulumpo ka. Hindi ako nagpakita sa doktor na huwag mo ko takutin. Hindi mo ko kaya takutin. In-honor ko, sabi niya, doktor siya. Di yun, sabi ko, Lord, eto na naman. Panibagong pananampalataya. Mananampalataya ako na hindi ko kailangan ng doktor, hindi ko kailangan ng operasyon. Eto, nakakalakad pa ako. Isang araw, palalakarin mo ko. Ginagawa ni Taning, immobilize ako eh. Yung hindi na ako pakilusin, hindi, Taning, mananalo kahit lang talunan ka. Yun ang pakikipaglaban eh. Pananampalataya. Kasi mayroong 4 na pananampalataya eh. Yung dead faith. Alam niyo yung dead faith? Pananampalatayang walang gawa. Hindi ka sumasampalataya, dead faith eh. Sabi sa Galatians 2:16. James pala, James.
Galatians 2:17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. James 2:26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So anong gawa ang sinasabi dito ng Diyos na patay na pananampalataya? Yung gawa ng Diyos. Sabi ng mga Israelita, paano namin magagawa ang gawa ng Diyos? Sampalatayanan nyo yung kanyang isinugo. So para magawa pala ang gawa ng Diyos, para hindi patay ang faith, sampalatayaan natin ang Panginoong Hesus na kanyang sinugo. Ano yung pananampalataya sa Panginoong Hesus? Galatians 2:20. Hindi na ikaw ang nabubuhay, patay na si ako. At ang buhay na ikabubuhay mo ngayon sa laman, pananampalataya sa Panginoong Hesus. So yun ang gawa ng Panginoon. Yun ang gagawin mo sa buhay mo. Para makasunod ka sa gawa ng Diyos, sampalatayanan mo yung bawat salita ng Diyos. Faith cometh after hearing and hearing the word of God. By your words, you are condemned. By your words, you are justified. You are what you think. Kung ano tingin mo sa sarili mo, yun ka. So tignan mo ang sarili mo sa pananampalataya, okay ka, wala kang sakit. Huwag mong tignan may sakit ka. Ang tawag sa kanya, psychosomatic. May mga tao na iniisip nilang may sakit sila. Ayun, nakakaroon ng sakit. Ang isipin mo, wala kang sakit, malakas ka, matatag ka. Yun ang nasa isip mo lagi. Kaya ako, kasi binanata na ako ni Tianing, ginulo na ang isip ko eh. Ang laging nilalagay ko sa isip ko, cool, relax, peaceful, and gentle ako. Bawat sandali ng buhay ko, cool, relax, peaceful, gentle ako. Yun din ang sabi ni Brother Manny sa akin eh. Nung nasa ibabaw kami ng bato eh. Laging kang mabuhay sa kapayapaan. So yun ang ginagawa, yun ang nasa isip ko lagi. Lahat ng gagawin ko, I am cool, relax, peaceful, and gentle. Lalakas ako, makakalakad ako. Kasi kung napupuno ng ganyan kaisipan mo, yan ang mangyayari sa iyo. Sabi sa Proverbs 7:23 yata yun. You are what you think. Kung iniisip mo sa iyo sarili, yun ka nga. Eh, that hindi mo isiping malakas ka, matibay ka, matatag ka, matalino ka, malakas ka. So, yun nakikilos doon. Kasi ang may subconscious mind tayo eh. Hindi naman titignan mo kung tama, mali ang gagawin niya yung lagi nasa isip mo. So, yun ang pananampalataya. Mabubuhay ka sa pananampalataya. Sabi sa 2 Corinthians 5:7. Sapagkat nagsisilakat kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. We walk by faith, not by sight. So hindi tayo titingin sa nakikita, sa naririnig mo, nararamdaman mo, hindi. Ang ipamumuhay mo, Word of God. Pag sinabi ng Diyos, kaya mo, kaya mo. Kung kaya mo, magagawa mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ng Diyos gawin to sa akin, kaya ko to. So lahat ng ginagawa ko, kasi nakakapaglakad pa rin ako, kaya lang 10 minutes lang eh, papunta doon sa bibliothek eh. Eh talagang sa pagbangon lang, hindi na ako makabangon eh. Pero nag-i-stretching pa rin ako. Nag-yoga, stretching ako sa kama. Tapos nun, pagkatapos ko mag-pray, yun na, stretching sa kama. Pagkatapos, pag ready na ako maglakad, maglalakad na ako. Lalakad na ako doon. Pagdating ko dito, mag-e-exercise pa rin ako ng konti. Kasi pag tumatanda na daw ang tao, na ano eh, yung tawag dito, may sarcopenia. Meron ng muscle loss. Nagdidicay na yung muscle niya. Mahinang gumawa na ng collagen ng katawan, lalo tumatanda. So, tinesting ko. Kasi may diabetes ako, meron akong high blood. Tinesting ko, sige, subukan ko ang sarili ko, hindi ako iinom ng gamot. Umabot ng 3 months yun, hindi ako umiinom ng gamot. Nung magpa-laboratory ako, ang resulta ng laboratory ko, ang taas ng blood pressure ko, pati ang taas ng blood sugar ko. Hindi pala pwede na, hindi ko pala kaya yung pananampalatayang yun. Na ako ay makakakain ng dapat kainin para bumaba blood sugar ko. Hindi pala kaya, hindi ko pala kaya. O di balik ako sa gamot. Hindi ko pala kaya yun. Akala ko kaya ko kainin yung mga gano'n, hindi ko rin makain eh.
Pag may cake na masarap Black Forest, kumakain pa rin ako Pag may halo-halo, kumakain pa rin ako. Pag may lechong kawali, kumakain ako. Sabi ko, hindi pala kaya ng tao talagang disiplinahin ng katawan sa pagkain. Sabi ko, hindi ko pala kaya, kaya ako pala ng gamot. Di balik sa gamot. Ang pananampalataya kasi natin, faith of God Kaya kung hindi umubra yun, di iba. Hindi pala umubra yung gano'n, hindi ko pala kaya yun, di balik sa dati. Kung proteksyonan ng gamot para ma-maintain yung sakit, para hindi magkaroon ng komplikasyon sa baga, sa utak, sa lungs, sa kidney, sa pancreas, sa puso. Kasi complication yun Ganon katindi ang diabetes kasi, yung komplikasyon ng papatay pag hindi na-maintain. Pre-diabetic ako, sabi ng doktor. Pre-diabetic ka. Ay ko sa doktor, di diabetic pa rin yun. Hanggang sa dumating sa diabetic ka na. Ayun na nga, naging diabetic na nga ako. Kasi 225 na Dapat kasi dun, 139 below kapag yung random Ay di balik ako. O ngayon, balik na ako. Ewan ko, babalik ulit ang baba ng blood pressure ko, tsaka baba ng Pero tuloy pa rin, kasi kailangan inumin niya para mapunta sa dugo Kasi dugo ang tinitira ng diabetic, nasa dugo Sabi ko, sige, ang importante, sumasampalataya ako. Anything na gawin ng Diyos sa akin, sige, nananampalataya ako, gagaling ako. Nananampalataya ako, lalakad ako, hindi ako ma-opera. Kahit ako magkaroon ng milyon-milyon, hindi ako magpapa-opera. Mananampalataya ako sa Diyos, siya magpapagaling sa akin. Hindi dead faith yun, kasi nagtitiwala ka sa Diyos Kasi yung maraming Kristiyano, dead faith Kristiyano sa salita, pero sa pamumuhay, wala kang makikita pananampalataya ng salita ng Diyos sa kanila. Nabubuhay pa rin sila sa kasamaan. Yung dating adik pa rin. Yung dating nagsusugat, sugarol pa rin. Yung manginginom, kasinggero pa rin. O pero ano nangyari? Asa na pananampalataya? Wala, useless. Meron ding pananampalataya, demonic faith naman. Yung demonic faith naman, tinatawag pa nila si Kristong Panginoon, tinatanggap, pero hindi sumusunod. Di ba doon sa gathering, napunta si na Jesus, meron doon nakahubad-hubad ng lalaki, legions, possess ng legion. Ano sabi nung possess ng Panginoon? Di ba tinawag na Panginoon? Dadalhin mo na ba kami sa kalaliman? Doon mo kang dalhin sa baboy. Yun. Kaya siguro namura ang baboy na maraming naglitsyon. Pili mo 2,000 namatay. Hindi kaya ng baboy yung masamang espiritu pumasok sa kanya. Legion yun, ang dami. Naturete yung baboy siguro, walang magawa. Ayun, nagpakamatay na lang. Patay, 2,000. Yun, demonic faith yun. Naniniwala sila sa Diyos, tinatawag na Panginoon, pero hindi sumusunod. Ang importante, saving faith. Yung saving faith, nakakaroon ng transformasyon. Pumapasok ka doon sa renewing of the Holy Spirit. Nakikita sa pamumuhay mo yung kabanalan. Nababanal ka. Dating alipin ka ng bisyo, hindi ka na alipin ng bisyo. Yung dati mong pagkatao, napapalitan na ng bagong pagkatao. Pagkatao na ng Panginoong Jesus. Merong isa pang faith, yung great faith. Napakatinding faith. Yung faith ng centurion. Di ba sabi ng centurion, Panginoon, yung alipin ko po, may sakit sa ikamamatay, nilalagnat Sabi ng centurion, pero Panginoon, huwag tinaho kayong pumunta. Sabihin nyo lang, gagaling na yung alipin ko. Yun ang great faith. Pero mo sabihin lang. Kasi, powerful ang Diyos Walang salita ng Diyos na hindi may kapangyarihan. Sabi ng centurion, sabihin nyo lang po, magaling na alipin ko, magaling na. Sapagkat ako po yung nasa otoridad Pag sinabi ko sa ilalim yung mga sundalo, punta ka doon, pupunta ka doon. Sabihin nyo lang, sabi ng Panginoon, hindi ako nakakita ng ganitong katinding pananampalataya, kundi sa centurion na yun. Yun, tapos yung alipin niya, dumating, sabi, Panginoon, yung alipin niyo magaling na. Sabi niya, anong oras gumaling? Binalikan niya yung oras nung sabihin ni Kristo, it is done unto you as you believe. Yun ang great faith Tayo may great faith din tayo. Nananampalataya tayo sa hindi nakikita. Great faith na yun. Hindi mo nakikita Naniniwala ka. Great faith na yun. At saka yung isang great faith, yung inaagasan ng 12 years. Sabi niya, mahipo ko lang. Ang laylaya ni Kristo, magaling na ako. Great faith yun.
Yung faith niya, mahibo ko lang. O di, pumasok yung pananampalataya yun. Magaling na siya. So tayo, ano yun? Sabihin mo lang sa sarili mo, nanampalataya ako pa, lalakad ako, malakas ako. Tapos araw-araw mo, sabihin sa sarili mo yun. Mabubuhay ako sa bagong pagkatao, magpapakabanal ako. Gagawin ng Diyos yun. Kasi nakikita ng Diyos ang puso at isip natin eh. Ibibigay niya lahat ng pangangailangan natin. Basta magkaroon ba ng matatag na pananampalataya. Ang faith na ibinibigay ko sa inyo, yung faith na hindi tayo mamamatay. Hingin natin sa Diyos yun. Kasi sabi kasi ni Kristo yung kay Marta, kay Maria, di ba? Nananampalataya ka ba ang mga patay mabubuhay na muli? Opo, mabubuhay po muli. Maniniwala ka ba na ang sumasampalataya hindi mamamatay? Sumasampalataya na, di hingin natin sa Diyos. Yung sinabi ng Panginoon, meron nakatayo sa ibabaw ng batong ito na hindi makakaranas ng kamatayan hanggang sa muling pagbabalik ko. Di sana tayo yun. Di ilagay natin ang sarili natin, doon tayo. Panampalatayaan natin yun na mayroong paggawa. Gawa ng Panginoon, 1 Corinthians 15:58. Kasi yung pananampalataya ng demonyo, walang gawa ng Panginoon eh. Laban pa sila sa Panginoon. Ito sabi, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag. Huwag kayong makilos na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Sumasagana sa pananampalataya. Ang gawa ng Panginoon, panampalatayanan yung isinugo, si Kristo. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So sa bawat pananampalataya natin, sinusulat sa aklat ng buhay yun. Yun yung magagawin, pupunta doon sa langit. Susunod ang mga gawa natin sa langit. Yun ang magpapatotoo na nakasulat sa aklat ng buhay ang gawa ng Panginoon sa atin. Lagi tayong sumasampalataya sa salita. Lahat ng salita ng Diyos, susundin natin. Kahit anong hirap, huwag mo intindihin yung pagod, yung hirap, yung pasakit. Hindi. Baliwala lahat yan. I have to believe. Kaya sabi ni Kristo, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Congratulations nga pala. Rosebal. Answered prayer na siya. Nung 19, nanganak na siya, normal delivery. So yun ang prayers yun, normal delivery. Tapos pag nilalayan siya, normal delivery. Normal delivery. Tinugunan Diyos yung panalangin. So napakabisa ng panalangin. Bakit si Pablo humihingi pa ng panalangin kay Pilimon? Kasi tinutugon ng Diyos ang panalangin ni Pilimon. Sabi sa Pilimon 1:22 yata yun. Tingnan natin. nga, Pilimon 1:22. Dadapwat bago ang lahat, ay ipaghanda mo ako. Ang lakas ng echo. Nang matutuluyan sapagkat inaasahan kong sa pamamagitan ng iyong mga panalangin, ay ipagkakaloob ako sa inyo. Sa iyo. Kita mo, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng iyong panalangin, ipagkakaloob ako sa iyo. So may revelation si Pablo kay Pilimon na talagang dinidinig ang panalangin. Kaya nagpapanalangin siya kay Pilimon. Ay bakit ka hihingi na panalangin? Sa tingin mo, hindi naman tutugunan na Diyos yung prayers. Ang daming mga tao ngayon nagpapapanalangin sa pare. Ano magagawa ng pare? Buti ba, gagambang pare. Kaya nakita ni Pablo si Pilimon, inutugon yung prayers. Alam niya, matuwid si Pilimon eh. Malaki nagagawa ng panalangin na masyang matuwid. And the prayer of faith. Kapag nilelehas natin, kahit sino sa asawa natin, o sarili mo, yung prayer of faith, pairalin mo lagi. Hanggang masanay. Yun na sabi ni Brother Manny sa akin eh. After the service ng worship, mag-lay hands ka. Gumaling o hindi, mag-lay hands ka. Kayo naman nagpapalaya, gumaling kayo hindi, mag-lay hands kayo para masanay ang faith. Kasi sabi, may lumalaking faith eh. Diba sabi, kung ang pananampalataya kasing laki ng buto ng mustansa, ibig sabihin, may nakikitang faith. Lalaki. Diba yun nasabi ng mga Panginoon, palakasin mo po aming pananampalataya. So hihingi tayo lagi ng tulong sa Diyos.
Na-preach ko na to, yung prayerful life. Kasi pag meron kang prayerful life, magaan ang buhay sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Spiritually, physically, mentally, financially. Magaan ang buhay kapag ikaw mapanalangin. Kasi naihahabilin mo sa Diyos lahat ng buhay mo. Ginagawa naman niya. Pag ginawa naman niya, para mapatunayan niya talagang totoo, gagawin niya. Magtitiwala ako ngayon, totoo pala, dinidinig ng Diyos prayer ko. O kaya pray ka na ng pray lalo, kasi dinidinig eh. Kahit nga hindi dinggin, basta pray lang ng pray. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, lahat ng hinihiling nyo sa panalangin, tuloy-tuloy, huwag kayong titigil. Hanggat sa dumating nyo, tigil na kayo. Kagaya ng si Peter, sabi niya, ay ko Peter, ikaw, relax ka lang. Magkakaanak ka, maghintay. There is time for everything eh. Kaya wala ka pang anak, hindi pa binibigay ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng buhay. Regalo yun ng Diyos eh. Gantimpala yun. Riregaluhan ka agad. Nagkaroon ng anak, ang pogi-pogi. Si Pierre. Tayo, kita mo, napaka-pogi ng anak mo. Talagang hinulman ng panahon. Sa tagal ng panahon, paghihintay mo, hinuhulman ng Diyos, pogi-pogi. Kaya paglabas, talagang pogi-pogi. Sabi ko, wait ka lang. Wait lang ka lang. Lahat ng hihingin mo sa Panginoon, puro prayers. Magaganap lahat yun. Kasi pagkalooban ng Diyos yun, ang bilis maganap noon. Ngayon, kung pray ka ng pray para sa kalayawan mo, sabi sa hindi, nagpe-pray kayo kasi dahil sa inyong kalayawan eh. Kaya hindi dinidinig ang prayer. Nagpe-pray kayo, may kasalanan kayo eh. So maglinis ng kasalanan. Sa prayers, nalilinis ang kasalanan. Sabi sa James 5:16, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, confessing your sins to one another, at sa panalangin sa isa't isa upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So kung lagi ka nagpe-pray, nagiging matuwid ka. Kasi nagpapakumbaba kasi humingi ka lagi ng tawad eh. Lord, patawarin mo po ako, Lord, sa mga lahat ng pagkukulang ko, kasalanan ko, linisin mo ko, Lord, patawarin mo. So yung prayers mo, dinidinig ng Diyos kasi mababa espiritu mo eh. Tinatanggap mo makasalanan ka, mahina ka. So nandun ng Diyos, gagawa siya. At yung prayer of faith, importante yun. Sabi din dyan sa James eh, the prayer of faith shall heal the sick. James 5:15. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya, ipatatawad sa Kanya. So sanayin natin ng sarili natin ng prayer of faith. Lehens lang ng lehens. Pag nakita mo yung asawa mo may sakit, lehens. Huwag ka basta magle-lehens sa unbeliever. Paalam ka muna. Kasi baka nilehens mo, biglang namatay, kakasuhan ka pa ito, homicide. Ang lelehens natin ng kahit walang pahintulot, yung asawa at mga anak mo, sa magulang at kapatid, ano ka pa rin, humingi ka ng pahintulot. Kasi sa pamilya mo, cargo mo yun eh. Hindi na kailangan humingi ng pahintulot dahil sa pagmamahal mo, gusto mo pagalingin. Yung magulang at kapatid, ano pa rin yan, relatives lang yan, hindi mo pamilya yan eh. At yung ibang tao, hindi yan. Pahingi ka ng kapahintulutan lagi. Nasa ganun, masasanay ka manalangin ng manalangin. Kaya ako na-instruct eh. Ang purpose ng Diyos, matuto ko manalangin ng manalangin ng manalangin. Na-preach ko nga ito sa inyo yung panalangin buhay si Jesus Christ eh. Pagdating ng gabi, hindi natin alam kung kailan natutulog yun. Pero buong magdamag, nagpe-pray siya. Pagdating ng umaga, malakas siya, magmi-ministeryo siya. Ipipreach niya yung gospel sa lahat ng mga kinapal. Ganun siya. Nagpupuyat talaga siya. Tayo, hindi pa nga tayo nagpupuyat. Hindi ako nagpupuyat eh. Kasi pag matutulog na ako, mga nay, hihiga na ako, para antukin na ako, makatulog na ako. Tapos magigising na ako nun, baka 2 o'clock lang. Konting-konti lang tulog, ready for prayers na yun. So magpe-pray na ako na magpe-pray. Aabutin pa ako ng alas 5, alas 6, bago alas 7 pa sa prayers. Tapos yung
exercise, yung stretching, bago pa lalakad. So, ang importante, yung circadian rhythm mo, nagagawa mo. May pagsasanay ang katawan eh. Ang tayo kasi, meron tayo tinatawag na, manner na, repetitive manner. Karakter ng tao yun eh. Yung ginagawa mo, lagi mong gagawin. Kung sanay ka sa panalangin, lagi mong gagawin. Sanay ka mag-lehens, at saka sanay ka manampalataya ng panalangin, lagi mong gagawin. Habitual tayo eh. Kaya sabi ng Diyos, gawin yung pag-uugali, yung pagsasama-sama. Gawin mong habitual yung pagsamba. Huwag mong kalilimutan ng pagsasama-sama, gaya ng iba, nagiging ugali ng iba. So, nagiging karakter mo. Kasi nga, repetitive ang human natin eh, ang pagkatao natin. May circadian rhythm yan, paulit-ulit lang. Katulad ng winter, spring, summer, or fall, apat silang weather, pero paikot-ikot lang sila. Yun ang circadian rhythm, winter, spring, summer, or fall. So, ganun din ang buhay natin. Winter, spring, summer, or fall. Pero ang importante doon, kahit anong season or out of season, preach the gospel. Panahon, hindi napapanahon, ipahayag mo salita. Unang-una sa sarili mo. Kasi sabi ng Diyos yun eh, pinagpala yung makapagligtas ng kaluluwa. E ligtas mo muna ang sarili mo. Kung mahal mo sarili mo, kasi charity begins at home. Love begins at home. So magsisimula ang pag-ibig sa sarili mo. So ibigin mo yung sarili mo. Iligtas mo. At alam na natin ang paraan ng pagliligtas, pagsunod sa pananampalataya kay Kristo, pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, pagpapakabanal. So gawin mo sa sarili mo yun, para pwede ka na mag-preach sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, hindi na babalik sa iyo. Kaya sabi, tinitingnan mo yung puwing ng iba eh, yung mata mo punong-puno ng puwing din. Alisin mo muna ang puwing, tsaka mo pagsabihan para hindi bumalik sa iyo. Yung basurang tinapon mo, babalik sa iyo. Yung inihatol mo sa kanya, hahatol sa iyo. Kung ginagawa mo pagsunod, hahatol sa iyo? Wala. Kaya nga hindi tayo hahatulan na eh. Kasi ang ginagawa na natin, ang gawaan ng Diyos eh. Pinanampalatayaan natin ang Panginoong Jesus. So ang Panginoong Jesus na ngayon, ang binigyan ng kapangyarihan ng Ama, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na ibigay na sa Kanya. At lahat ng bagay na nasa Ama, na kay Kristo. Kaya lahat ng nasa Ama, ibinigay na kay Kristo, kaya sila isa. Kung nakita mo ang Ama, nakita mo na ang Anak. Pagkat ang Ama at ang Anak, iisa. Kasi lahat ng nasa Ama, na kay Kristo na. Ibinigay na. At ang ulo ng iglesia, si Kristo, katawan tayo. So wala na makapaghihiwalay sa ating kay Kristo. Hindi ka mataya, kagutuman, basahin natin yun. Wala na makapaghihiwalay. Magpakatatag lang tayo. Umpisahan natin sa 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay, yaong tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Anything goes. Love, accept all things. Hayaan mo lang ang lahat ng bagay. May masamang mangyayari, may mabuti, may magaganda. Hayaan mo lang yan. Anything goes. Love, accept all things. Kaya wala kang problema. Kasi kahit lumabas ang masama, okay sa iyo. Lumabas ang mabuti, okay sa iyo. Anything goes nga. Kaya kilala ako ng mga anak ko, si anything goes ako. Kaya gumawa si Jembo nung AI. Sabi ko, Jembo, gawin mo yung boses ko dyan. I-research mo mabuti paano yung boses ko. Anything goes. Love you guys. Yan ang ginawa nila. Kabisado na nila ako, anything goes. Halimbawa, may pupuntahan. Saan yung gusto? Anything goes. Kung saan yung gusto, di yun ang gusto ko. Anything goes. Ang importante, sama-sama tayo. At importante na pagpapala ko kayo, napapakain ko kayo ng lunch lab. Aanin mo pa yung pera. Gastusin mo yan sa pamilya mo. Dalhin mo sa magagandang lugar kung kaya. Pakainin mo sa masasarap na restaurant kung kaya. Ayon sa kakayanan mo, gawin mo. Aanin mo yan, iiwan mo lang yan eh. Wala ka naman madadala pera doon. Sana kung pwede, makakapagmandyong pa doon eh. Kaso hindi ganun eh. Hubad kang ipinanganak, hubad ka rin pupunta sa langit. Pero yung hubad kang ipinanganak, dadamitan tayo ng Diyos. Kailangan lang ma-born again. Kasi yung dating pagkatao natin hubad,
walang kabanalan, mananatiling hubad yun pagdating ng panahon pag hindi ka naging Kristiyano. Pero pag na-born again ka na, bibihisan ka ng righteousness of God, si Kristo, at ibibihis sa iyo. Kaya kinalulugdan tayo ng Ama eh. Kasi si Kristo lang ang kinalulugdan ng Ama eh. Siya ang aking anak. Ang anak ko kinalulugdan. Eh naging kapatid tayo ni Kristo, na-born again din. Kinalulugdan din tayo kasi nabubuo sa atin si Kristo. Unti-unting nabubuo sa atin si Kristo. Sa pamamagitan ng pamumuhay sa Word of God. Parang puzzle yan eh. Nagawa mo yung Word of God, kakabit sa'yo. Nagawa, hanggang sa mabuo na, eh hanggang 9 lang tayo. Yung 10 si Kristo eh. Kaya kapag chinek mo sarili mo, subukan mo sarili mo. Sarili mo, susubukan mo. Pag nakikita mo yung mabuting na, di ituloy mo. Pag hindi, itigil mo. Sarili natin ang susubukan natin. Huwag yung iba subukan mo, sarili mo. Check yourself, examine yourself. Kaya nga nung test, dinesting ko lahat eh. Paano mo maipoprove isang bagay kung di mo tetesting yan? Paano ka makakabili ng isang produkto mabuti kung di mo rin tetesting? Kaya nga sinusubukan tayo ng Diyos para matesting natin sarili natin. Totoo tayo o hindi. Deuteronomy 8:2. At iyong alalahanin ang buong paraan na itinubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagkumbaba ka at subukan ka na malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. So susubukan para sa atin yun, hindi para sa Diyos yun. Kilala na nga tayo ng Diyos, alam na ng Diyos kung saan ka pupunta eh. Ba't sinusubukan pa? Para sa iyo yun, para sa atin, para ma-improve mo sa sarili mo, totoo ka. Ito nga, madalas kong sabihin nga. Kasi may nagtanong, lahat na lang sila, nagsasabi sila yung totoo. Paano namin malalaman ang totoo? Sabi ko, tinan mo, napaka-almighty ng Diyos. Milyon, bilyon, trilyon na tao, pero naririnig na lahat yun. Biruin mo yun, ilan ang tenga ng Diyos? Lahat na nagsasalita sa buong mundo, sa buong naririnig ng Diyos yun. Gaano katindi ang Diyos? Alam niya kung sino totoo. Alam niya kung sino yung totoo sa atin, hindi totoo. Kaya malalaman mong totoo ka, dahil ang Diyos ang maglalagay sa isa totoong iglesia. Kasi totoo ka eh. Alam ng Diyos yun, pero kung peki ka, ba't ka ilalagay ng Diyos sa kanya iglesia? Bullshit ka. Sisirain mo lang yung iglesia ng Diyos. Hindi ka ilalagay. Ilalagay ka doon sa mga kampo ng Diablo. Doon ka pababayaan sa mga bulag. Pero kung ikaw ay tunay, magiging tunay, ilalagay ka sa tunay. Katulad natin. Ako ang tagal ko naghanap. Tinesting ko mga religion. Naghanap ako na naghanap. Wala akong natagpuan. Pero natagpuan ko ang Diyos dito sa kwarto na to. November 25, 1984. Natatandaan ko yun. Talagang, kasi wala na ako eh. Wala akong gagawin, hindi magdurog ng magdurog. Wala bang gagawin? Ganito nang babuhay. Durog ng durog, sugal ng sugal, babae ng babae. Wala bang ibang gagawin? Kung meron Diyos, Panginoon, magpakilala ka sa akin. Gusto kong makilala ang Diyos. So nakita ng Diyos yung puso ko. Kasi ang sabi ng Bible, tumutungay ang Diyos mula sa langit. Hinahanap niya yung humahanap sa Kanya. Tumutungay siya mula, hinahanap niya ang naghahanap sa Kanya. So magpapanagpo eh. Hinahanap ng Diyos yung hahanap sa Kanya. So imposible hindi ka matagpuan, Diyos yun eh. So kung totoo ka, hahanapin ka ng Diyos. Kung totoo ka, hahanapin mo Diyos. So magpapanagpo, ilalagay ka sa iglesyang itinayo niya. Very peculiar church. Nagsimula sa CHCCP, naging LCJ, ACMJ na ngayon. May evolution, may pagbabago talaga. May renewing of the Holy Spirit talaga. Mula doon sa CHCCP, Philippines ang inaano nun eh. Ang dami-dami natin nun. Dinatnang ko yan dyan. Ang dami, puro mga taga-ano pa. Ano bang... Ang dami, napakarami namin nun. Yung church sa Baras, napupuno yun sa worship every second Sunday. Lumalabas pa, wala pa makapa. Nung mag-LCJ na, nahuli na.
Namatay na mga pastor, mga bisya, konti na. O ngayon yung LCD naman, sinira naman nung natin ang mga bisya. Natira na tayo, ACLJ na lang. So itong ACLJ na to, mananatili ito, guided by the Holy Spirit. Si Joshua, Joshua, Jesus Christ din yun. Moses is Jesus Christ din yun eh. Deliverer si Moses eh. Inalis niya sa pagkaalipin ng bayan ng Israel, dinala sa lupang makaw, si Joshua ginamit. Jesus Christ din yun eh. Parang si Samson din yan. Jesus Christ din si Samson. Kita mo, nung nabubuhay si Samson, 1,000 lang napapatay. Pero nung mamatay siya, 3,000 agad ang patay doon sa Philistines. Mas maraming napatay si Samson, nung patay na siya. Sa nung buhay. O ang Panginoon Jesus, di ba namatay? To conquer death, you only have to die. Para makanker mo kamatayan, you have to die. Nakanker ng Panginoong Jesus ang kamatayan. Kailangan siya mamatay para sa... Ganon din tayo. Makakanker natin ang kamatayan kung mamamatay ang dating pagkatao. The same principles eh. The same principles. Namatay ang Panginoong Jesus para sa atin. So mamamatay ka para sa sarili mo at sa pamilya mo. At sa lahat ng tao. Malibang mamatay ang buto, mahulog sa lupa, hindi magbubunga ng marami. Hindi naman uusbong yung dicot. Yung dalawang petal na gano'n na magiging halaman, hindi mamamatay yung buto. Ganon din tayo. Hindi ka magbubunga, wala kang saving faith, wala kang transformation pag hindi mamamatay sa dating pagkatao. So yun lang ang sinasabi ng Diyos eh. At ang great faith, yung tiwala ka talaga, unmovable ka sa pagtitiwala sa Diyos. Yun ang great faith. Kahit ano mangyari, nandun ang faith mo, kahit ano nagaganap sa iglesia, ang dami ko nang naranasan sa iglesia ito. Ang dami ng rebellion, pero last man standing pa rin ako. Ang daming bumabanat sa akin. Ang daming talaga gusto ko patalsikin. Hanggang sa sila lahat na tumalsik. Istorya ni Mordecai at si Queen Esther. Si Haman. Ang gusto ni Haman, maubos ang Israel. Ang ginawa ng Diyos, naging asawa ni Artajerjes si Esther para proteksyonan ng Israel. Yung si Haman na gustong ubusin ng Israel, siya at ang buong pamilya niya naubos. Yun ang binikti, the hangman. Kasi kung ano yung gusto mo mangyari sa iba, yun ang mangyayari sa iyo. Yung lugar ng Susa, lugar yun ng nandun ng panahon pa ng mga Persians. Uubusin ng Israel ni Haman. Nagtayo na nga siya ng pagbibikti pupuntahan eh. Inihanda na yung kamatayan ng mga Israelites eh. Si Mordecai ginamit para kay Esther. Alam niyo itong istorya na to eh. Sa internet, sa YouTube, maraming pelikula doon na magagamit. Alisin nyo lang yung mga dagdag. Kasi minsan pinagaganda nila eh. Kunin mo lang yung istorya talaga. Yung mga dagdag, huwag mo nang tanggapin. Excuse me. Lalo sa internet, blasphemy ka agad. Mababasa mo pa lang blasphemy na eh. The Gospel of Magdalene, there is no sin. Nabasa ko pa. Talagang blasphemous. Tapos, who is the first man before Adam? So, blasphemous. Topic pala, alam mo na, blasphemous na eh. Yung Book of Enoch, makikita mo sa TikTok, kung saan inasabi. Wala sa Bible lahat yun eh. Padala ni Tating yung istorya na yun eh. Book of Enoch. Kaya ayokong basahin ng Book of Enoch, maiinis lang ako eh. Binuhin mo ang daming heaven hanggang 14 heaven. Samantalang 3 lang ang heaven. First heaven, second heaven, third heaven. Yun yung third heaven, nandun na yung, paradise of God eh. Lumampas ka sa 3, di wala na paradise of God, hanggang 14 ka pa. So ang dami sa internet na huwag yung babag. Title pa lang, alam mo na. Ito, title pa lang, nakita ko na, Transporter 5. Jason Statham. Maganda to. Kasi si Keanu Reeves ang kalaban dito. Wala pa sa Netflix. Hihintayin ko na lang yun. So, title pa lang, istorya pa lang, alam mo na sa title. At tignan mo lang yung bida, alam mo na, maganda istorya. Tingnan mo yung bida. Kasi yung mga bida yun, binabayaran ng milyon-milyon yun. Maganda, pelikula nun. Kaya ako pag nanonood sa Netflix, titignan ko muna yung title. Pag nagustuhan ko, titignan mo yung bida. Pag wala, search ko sa Google kung sino yung bida. Pag nagustuhan ko, yun ang panonoorin ko. Kasi wala namang magawa sa bahay. Magbasa ng Bible, manalangin, manood ng TV. Walang magawa. Sana ako may beach man lang dito o gubat. Nakakapasyal ka sa gubat. Makapanghuhuli ka doon ng mga kung ano-ano. Sa beach, paliligo ka, lakad-lakad. Wala eh. So talaga wala kang pupunta sa loob ng bahay. Pag lumabas ka na, mabubuwisit ka na. Puro chismisan, puro kasamahan ang nasa labas.
Hindi ka lalabas eh. Napaka makasanlibutan sa labas eh. Sa loob naman, magtitiis ka na lang magtiyaga. Maghanap ka ng mga paglilibangan mo. O yun na lang, wala naman tayong magagawa. Paikot-ikot tayo sa ilang eh. Sanayin mo na lang ang sarili mo dyan. Para hindi ka mabuisit, hindi ka mabur. Sanayin mo sarili mo sa ginagawa mo. Yung circadian rhythm mo, gawin mo nang gawin. Hanggang katulad ng prayers. Pag hindi nyo sinimulan maging mapanalangin kayo, kada kayo mananalangin, scattered mind ka. Kasi hindi ka sanay mag-pray. Sabi mo, Panginoon, si ano po, yung pamilya po ni Archie, ni Luz po, tsaka yung isang kilong baboy, yung dagdagan mo po ng mga sahod na sitaw. Iba naman yung ano ba, mararamdaman mo, ano ba yung sinasabi? Ay, hindi ka sanay mag-pray. Sumisingit sa iyo si Satan. Kagaya mo si nag-pray si Manuel, yung grupo niya. Panginoon, sabi ng prayer warrior ni Manuel, tinataas po namin sa inyo, si Joel Santos po, tsaka po si Jimmy Santos. Sabi ni Manuel, Jimmy Santos. Kasi nasimulan niya Joel Santos eh. Yung nagrebelde, ang isinunod nung nagpe-pray, Jimmy Santos. Kasi Santos eh, Jimmy Santos. So, basta sanay ka na mag-pray, continuous na yun, isa-isahin mo. Asawa mo, anak mo, magulang mo, isa-isahin mo. Buong iglesia. Pag nasanay ka na dyan, sisiw na lahat yan. Tapos ipag-pray mo lahat ng pangangailangan. Bibigyan ka ng Diyos ng idea, ano pangangailangan ni Archie. So, yun ipag-pray mo. Ano pangangailangan. So, mahabang mauubos oras mo sa panalangin. Ako, pag nagising ng 2 hanggang 7 pa ako nananalangin. Talaga, kasi isa-isahin mo eh. Lahat iisa-isahin mo. Pag pinag-pray mo si Joel Santos, si Jimmy Santos. Mga kapatid, amen.